First day ng 2023 Believers Camp, no? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, ang ganda mo naman. So marami po tayong i-cover ngayon. Ah, Grace, pakitaas mo yung treble nito. Okay. Ganito po. Yung mga nandun po sa likod ay pumasok na lang kasi may mga bakanting upuan dito. Ngayon, kung maaari sana dalawa na lang, Rodel, asa si Rodel, no? Makisuyo nga doon sa likod, yung magbabantay doon, 2 tao na lang, tapos lahat pasok po. Maraming bangko pa rito kasi akala nila wala ng bangko. No, lahat po ng mga nandun sa labas, dalawa na lang sana ang may iwan doon. Tapos dito sa harapan, hindi kasi magandang tingnan ito eh. Kapag walang mga nakaupo, no? Tapos, isa pang reminder sa atin na bawal pong apakan yung wire, no? Kasi may kuryente yan na ano na libo-libong voltahe. No, baka gusto niyo pong malitsyon para may kainin po tayo. Okay po, pasok na po yung ano, pakipasok na lang dito sa harapan. Ngayon kung wala na kayong maupuan dahil mga workers din lang ng mga Katoliko ang nandun, no, na gusto lagi sa labas, dito na lang kayo umupo sa sahig. Okay. Na lang, pwede naman dito umupo na lang sa sahig, mga cowboy naman yung mga yan eh. Tapos, dito pa sa harapan may mga bangko. Okay. Sabihin nga natin sa katabi natin, ang ganda mo pa rin. Oh, hallelujah. Anong kulay ng damit ko? Anong klaseng damit ito? Ayan, tatandaan nyo ha. Kung anong klaseng damit ito ngayon, tandaan nyo at anong kulay. May dahilan ako kung bakit ko sinabi yon. Okay po. Kuya Jan, kung ayaw pong pumasok, paki-shoot nyo na lang dito yung mga, kasi Rodel, kung ano kailangan dito na lang sila umupo sa sahig kasi mga cowboy naman yung mga yan. O okay lang dito na lang kesa nandun sa labas. Okay. Saan niyo po yung Bible niyo sa, gusto ko sana mag-start ng seryoso eh, kaso seryoso na yung katabi mo eh. 1 Timothy 6:12. No, 1 Timothy 6:12. Pwedeng pakilakasan niyo pa ng konti yung treble nito? Treble. 1 Timothy, ayan, okay na. 1 Timothy 6:12. Ay makikisuyo po ako sa mga cellphone nyo, pakipatay nyo muna. Babasahin ko po ito sa English version. Actually maganda po itong sa King James. Ready na ba kayo? Oo, kasi 1 taon na natin pinaghahandaan to eh. Okay, sabi po niya rito, sa English po, no, fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith.
Kung meron mang isang bagay na sinabi ng Diyos sa atin na ipaglaban, ay yung laban ng pananampalataya. Kasi yung pinagpe-pray po natin, hindi kusang darating. At may mga kalaban tayo. Mas maaga nating matutunan ang bagay na ito, mas magiging matagumpay po tayo. Siguro, okay lang i-compare ko, magiging mas matagumpay ka kaysa sa ibang Kristiyano. Fight the good fight of faith. Ulitin ko po, kung meron mang dapat na ipaglaban, kung meron mang dapat na ipaglaban ng isang Kristiyano, kasi tayo ay may kalaban. At yung kalaban po natin ay laban sa atin. Ay yung labanan ng pananampalataya. No, hindi tayo tinawag ng Diyos na labanan ang kapwa nating Kristiyano. No. We wrestle not against flesh and blood. Hindi yung kapatid mo, hindi yung amo mo, hindi yung kamanggagawa mo na naninira sa'yo. Hindi yung kalaban mo. Sabi niya ganun, no? Fight the good fight of faith. Ito lang ang laban na sinabihan tayo ng Diyos. At yung mga tao na hindi marunong lumaban sa pananampalataya ay magiging talunan sa buhay na to. Yung mga tao na nakaasa na lang sa prayer request na ibang tao ang makikipaglaban para sa kanila, eh madidiscover nyo po na magiging talunan kayo. Pa-prayer request nga. Pagka sinabi mo kasi na paki-prayer o prayer request, ibig sabihin, siya ang gusto mong lumaban ng laban mo. Hindi palaging pwede yun eh. Pwede naman ang prayer request, pero hindi po ito ang main. Hindi. Ito ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Yes, magtutulungan tayo sa prayer, pero meron tayong mga personal na supposed to be, dapat alam mo na at kaya mo na. Hindi mo pwedeng ibase o ilagay ang buhay mo sa prayer ng ibang tao. Gusto mo ba magmula nung bata ka hanggang ngayon binubuhat ka? Hindi ha. At ito po ang sabi niya, kung meron mang isang labanan na tinawag tayo ng Diyos ay yung labanan ng pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, palakasan na lang ng faith. Oh. Lay hold on eternal life. Hawakan mo. Hindi ko saan darating yan. Hawakan mo. Yung isang kwento po ni Juan Tamad, kung matatandaan ninyo, isa yung nakahiga at naghihintay na bumagsak yung bunga ng, hindi po bayabas yun, yun po ay langka. Naghihintay ka na lang na bagsakan ka ng pagpapala, bagsakan ka ng biyaya. Hindi po ganun eh. Kasi po ang Biblia sabi niya, ang kingdom ng Diyos ay nagsasuffer ng violence. Walang hanggang suntukan. Walang hanggang labanan. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng armor. Ang sabi nga dito, the armor of God, breastplate of righteousness, shield of faith, saka sword of the Spirit, sa helmet, yung sintron, yung sapatos mo, covered ka. Sabi niya, lay hold on eternal life. At sinabi po rito sa Revelation, sabi niya, ingatan mo ang mga hinahawakan mo. Bakit? May kukuha. Sige, sabihin mo sa katabi mo, nakuha na nga ng iba yung ganda mo eh, konti na lang natira. May scam ka, eh, kumontra ka. Lay hold on eternal life whereunto thou art called and hast professed. Alam niyo ibig sabihin ng profess? Galing po rito yung word na professional. Profession. Anong profession mo? Pero ang isang meaning po ng profession ay yung lumalabas sa bibig mo. Before many witnesses. Ay okay.
So, sinabi ko po itong foundation na 'to kasi alam niyo mga kapatid, ang dami nating dapat i-cover. At meron po tayong 2 araw para pag-usapan ito. Try ko po na sa kalooban ng Diyos ay paipasa sa inyo ito. So, start tayo sa outline ha, bago tayo pumunta rito sa main theme. No, kasi yung sundalo naghihintay. No, lalabas na yan kasi may giyera sila. 3 bagay, 3 things, bakit maraming problema ang mga Kristiyano. Marami ito pero 3 lang ang banggitin ko sa inyo. Tapos magche-change topic tayo. 3 things, no, 3 bagay, bakit maraming problema ang mga Kristiyano at bakit hindi na sila nakakaalis sa problemang yan. Bahala na kayo kung anong title ang ilagay nyo. 3 bagay, bakit maraming problema ang mga Kristiyano at bakit hindi na sila nakakaalis sa problemang yan. Gawin ko pong malinaw na hindi po tayo mawawalan ng problema habang buhay ito. Naalala ko po nung unang panahon, during altar calling ng camping, meron pong lumapit sa akin na isang kabataan pa noon. At ang sabi niya sa akin, Kuya Boy, sabi niya dahil hindi man ako pastor pa noon. Kuya Boy, pag-pray mo nga na hindi na ako magkaroon ng pagsubok. No? Typical na mga request yan. Sabi ko sa kanya, gusto mo pag-pray kitang mamatay na? Tiningnan niya ako ng malaking mata at sabi niya, ay wag. Meron namang isang kabataan na nagpa-pray sa camp yan, yung pagka lumalapit na. Dahil konti lang naman ang mga uma-attend noon, na pagpe-pray mo isa-isa, natatanong mo kung ano ang prayer request nila. At meron pong isang tao nagsabi sa akin na pag-pray mo, Kuya Boy, na ako'y tumibay. At tanda-tanda ko po, pinag-pray ko siya habang nakayuko. Ang sabi ko, Lord, bigyan mo ng maraming pagsubok. Tumingala siya sa akin at umatras. Yung tribulation, yung mga pagsubok ang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa totoo lang. Ano? Pero hindi tayo pupunta ron. 3 bagay, bakit maraming problema ang mga Kristiyano at hindi na sila nakakaalis sa problemang yan. Sinisigurado ko po sa inyo, may mga Kristiyanong ganyan na yung iba nasosolve nila ang problema pero merong makulit, matigas ang ulo na problema na hindi na sila naalis. Yung ibang problema na nasolusyonan na, maaaring yung mahal nila sa buhay na born again na, pero may mga problema na taon na ayaw umalis sa iyo. Bakit? Ito yung sinutukoy ko na bakit marami silang problema at hindi sila makaalis sa problema na yun. Hindi talaga tayo makakaalis doon sa general na problema. Tuloy-tuloy yan. Hindi nyo ba napansin mula elementary hanggang matapos kayo mag-aral, puro kayo problem solving? Mga exams, tests. Pero merong isang klase ng problema na nag-stay na ayaw niyang umalis. Makulit, tigas ang ulo. Para bang tipong nakadikit na sa'yo. Yung pong mga may lahing sakit ng puso, sa sakit ng puso, na minana mo pa, yung magulang mo pataas, nasa laman mo yan. At may mga tao po na merong sumpa ng cancer. Tanungin mo, doon sa ninuno nila may cancer, yung susunod na generation may cancer, at ikaw ay magkakaroon din. Bakit? Kasi generational curse na nasa dugo mo yan.
At meron pong technology ngayon sa medical science na kukuha lang sila ng konting laman mo, parang biopsy, at madidiscover nila na pagdating ng panahon, magkakaroon ka ng sakit na cancer. Bakit? Nakikita na sa laman. Ang tawag puro na ay generational curse. Ngayon, hindi lang po sa sakit na literal, kung hindi doon sa ugali. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw kaugali ka ng tatay mo. Di ba may mga ganon na nakuha niya yung ugali ng lola niya? May mga ganon eh. At ayoko po sanang magbanggit ng negative, pero kailangan natin sabihin kasi para ma-solve sa positive na paraan. At ang nature po, ito. Ay, naku po, ayoko sanang banggitin. Meron po tinatawag na sumpa. Ito po'y, huwag niyo pong mamasamahin kasi ito'y totoo. Generational curse. Kung ikaw ay anak sa labas, anak ka sa pagkadalaga, yung anak mo, mamamana yan. At yung apo mo, mamamana yan. Ang tendency nating lahat tayo ay mapahamak. Hindi mo kailangan gumawa ng kahit na ano, automatic yan. By default, mapapahamak tayong lahat. Saan nakalagay sa Bible yan? Sa pamamagitan ng solusyon na ibinigay ng Diyos, for God so loved the world, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ay hindi na! O see? Yun ang solusyon eh. Pero kung wala tayong gagawin at kung hindi natin ilalaban ito, hindi natin ilalaban ang pamilya natin, mga anak mo mapapahamak. Pero ayoko maligaw eh. 3 bagay. 1, kulang sa panalangin. Basic na basic. Pero yung mga tao po na kulang sa prayer, naku po. Last sem break camp, last July camp, may binanggit po sa pulpito na isang kaka-attend lang na unbeliever. Ngayon na born again siya nung July camp. Binanggit po sa pulpito yung sitwasyon niya, yung dinadaanan niya, yung nakaraan niya. At sabi niya, bakit alam nung pastor yung kwento ko? Sino kaya nagsabi? Wala namang siya pinagsasabihan. Bakit alam niya? Ngayon na born again. Noong isang araw, tinatanong ko, kailangan sumama siya sa Believers Camp. Alam niyo po, hindi nakasama. Dinaanan daw ng tiyahin niya at something na ipinasyal sa malayong lugar. Ilang oras nang hinihintay ng mga workers na dumating para sumama rito. Hindi na bumalik. Hindi siya nakarating. Sabi ko, kulang sa prayer yan. Di mo sa katabi mo, buti na lang ikaw, nasagip sa prayer. Kulang sa prayer yan. Huwag mo sabihin ngayon ng Diyos na nandito ka. Minsan, meron kang hinihintay na pera. Ang nangyari, hindi dumating. Sabihin mo sa katabi mo, kulang ka sa prayer. Sige, tingnan mo yung katabi mo, sabihin, kulang ka sa prayer, kaya wala kang pera eh. Tingnan mo yung itsura, tingnan mo yung suot ng katabi mo, sabihin mo gano'n, tingnan nyo, maganda ba yung suot nila? Maganda lang magsuot ng damit yan, pero walang pera yan.
Magaling lang magdala. Pero walang pera. One time, kasama ko yung kapatid ko. Nung nagsisimula pa lang kami dito sa ministry, miyembro pa lang siya. Ako po'y youth leader. Napanaginipan ko. Doon sa panaginip ko, merong isang unggoy. Unggoy ng Pilipino. Yung Philippine monkey. Kasi sa Africa, di ba, mga gorilla, chimpanzee. Pero yung unggoy ng Pilipino yun. Hindi Pilipinong unggoy, ah. Ngayon, nakita ko po itong unggoy na to, na dito tinatali yan eh. Hindi naman aso yan na dito. Ang unggoy, dito tinatali. Ngayon, ang napansin ko po rito, doon sa panaginip kong yun, kung matatandaan ko, hindi siya black and white. May kulay siya. Pansinin nyo, ang imagination nyo ay black and white. Malibang puwersahin mo na maging colored yan. Pero black and white talaga ang imagination. Ang panaginip, ganun din. Nakita ko po na may kulay eh. May color yung panaginip ko at nakita ko po yung unggoy na may tali rito. At katabi ko yung unggoy at katabi ko rin yung kapatid ko. Ngayon, ang ginagawa po ng unggoy, labas ako ha, kinukuha niya yung tali niya rito at kinakagat-kagat niya. Unti-unti. Ngayon, ang sabi ko, doon sa kapatid ko, yan kay Grace, ewan ko kung natatandaan mo ito, i-bind mo na yan. Kasi mukhang makakawala eh. I-bind mo na. Kasi ang tsaka ng unggoy. Hindi yan natatanggal isang kagatan, pero unti-unti. Na pipitas niya. Napuputol yung tali. At hindi ko alam kung bakit sinabi ko sa kapatid ko na, bakit hindi ako? Bakit siya? Sabi ko, i-bind mo na yan. Pagkagising ko, ang alam ko, sinabi ko sa kanya yun. Sometime ng umaga, yung pag-usap namin. Hindi ko alam kung anong dahilan. Pero naniniwala ako na hindi binind ng kapatid ko yun. Kasi nung gabi, nagka-problema kami. At nagtinginan na lang kami, nung may problema na. Sabi ko na sa bind mo eh. Sabi mo nga sa katabi mo, kulang sa prayer. Tayo po ay sinasabihan po ng hindi ko alam kung sino yung nagsasabi sa atin na may lindol. Di ba tumutunog ang cellphone mo? At sinasabi sa atin na may lindol, may ganito, may ganyan. Yung tunog pa niya, nakakatakot, tsaka lakas. Ang Diyos nagbibigay din ng alerto. Pray ka na. Pray ka na. At sinasabi ko po sa inyo, na pag dumating na yung problema, too late na. Dadaanan mo yan ngayon. Alam niyo ibig sabihin ng tamtamin? Tamtamin mo. Salitang baler yan. Sa Tagalog, buti nga sa'yo. Tamtamin mo. Yan, sige, lasapin mo. Kapag hindi mo pinag-pray yung mga alertong yon, dadaan ka dun sa problemang yun. Gusto ba ng Diyos? Hindi. Kaya nga siya nagbigay ng alerto kasi ang time para mag-pray, noong sinabihan ka ng Diyos na mag-pray na. May mga tao po dito na aksidente. Ngayon sasabihin nila, bakit hindi pinigilan ng Diyos? Pinigilan ng Diyos. Ikaw ang ayaw magpapigil.
Di po ako nagkakamali, 1 month na panaginipan ko yung kapatid ko nagtanan, eh. Yung sumunod sa'kin. Kinausap ko nanay ko, sabi kong gano'n, bantayan natin 'yan para magtatanam. Paano mo nalaman? Eh, hindi mo nga nahalata, eh. May nagtatanam ba nagpapaalam? Siyempre ililihim niya sa'min 'yun, pero alam niyo sinasabi ng Diyos magtatanan 'yan. So, na kanino responsibilidad? Sa pinagsabihan. Paigsihin ko po yung kuwento, nagkatotoo. Sabihin mo sa katabi mo, kulang sa prayer. Number 2, kulang sa faith o walang faith. At ito po ang topic natin ngayon, yung faith. Yung iba, hindi marunong mag-faith. Yung iba, hindi nga alam kung anong ibig sabihin ng faith. At yung iba, ang alam lang nila, spelling ng faith. Pero yung actual na pagpe-faith, kaya tayo natatalo dahil sa kakulangan ng pananampalataya. May mga tao po sa Bible na malala ang sakit, malala ang sitwasyon. Yung iba, tulad si Jairus, yung anak niya patay na. Yung mga mahalagang bagay sa atin na nakaw na ng demonyo. Pero, kaya pa ring buhayin dahilan sa faith. Yung mga imposibleng mga bagay na bawi dahilan sa faith. Yung lala nung isang babaeng dinudugo ng 12 years, ang sabi niya, naubos na yung pera niya. Wala nang pera. Nakapasok mo yung isang bagay na nawalan ka na ng pera. Naubos na yung ipon mo dahilan sa problemang yan. Tagal-tagal na, for 12 years. Ang tagal-tagal na ng problemang yan at lumalala, hindi na-solve, hindi naaayos, lumalala yung sitwasyon mo. Ubos na ang pera mo, ubos na ang ipon mo, ubos na yung buhay mo. Sa loob ng 12 years, puro suffering. Ang tagal ko nang tinitiis to. Sana nag-e-enjoy ka ng buhay. At sabi ni Jesus, nagpagaling siya ng isang lola na kuba. Hindi naman lola talaga yun, kundi mukha lang kasing lola kasi kuba. Pero sabi niya, 18 years na pinahirapan ni Satanas. 18 years. Sabi niya, hindi dapat yan, diyan sa taong yan. Hindi dapat sa atin yung mga problema natin. Kaso, wala kasing Jesus. Minsan ayaw mong papasukin si Jesus sa love life mo, kaya 18 years, bigo ka lagi sa love life mo. 18 years, yung bisyo na yan, ayaw mo kasing pakialaman ni Jesus, kaya 18 years, aliping ka ng, naging ka na, alak pa rin. Yung sitwasyon na yan, di ka na nakaalis-alis siya kasi ayaw mong pakialaman ni Jesus. Nalala ko po dati may mga kabataan po na sabi, Kuya Boy, sabi niya, lagi na lang kami bumabagsak na magkapatid dito. 2 babae. Lagi na lang. Lagi na lang kami bumabagsak dito. Ano yun? Nakakatawa. Pero totoo. Pag may pera sila, bili dito, bili dyan, hanggang sa mamaya, nagkautang-utang na. Di marunong mahawak ng pera. Sabi niya, palagi na lang kami bumabagsak pag may pera. May mga tao po na kapag umutang at may yung pera nasa kanila na, nakakalimutan nila na may utang pala sila.
Kaya pagka ano, wala nang kumbaga iniisip na papahiramin kaya akong ganyan, isip lang isip, pahiramin kaya ako niyan. Kapag nasa kanila na yung pinahiram, hindi nila isipin yung, "Ay may utang pala ako." Kalimutan na. Diyan pa kayo? Alam niyo sabi ni Jesus dun sa babaeng yun, 12 years. 12 taon na nagka-camp. 12 years ng born again. Pero hindi makaalis-alis dun sa problemang yun. 12 years ka nang may sakit. 12 years nang may sakit yung bulsa mo. Alam niyo sabi niya pagdating ng 18 years na may sakit yung kuba. Anong sakit yung gano'n, yung osteocatarata? Ano? Pinagaling ni Jesus yun, tumuwid. Kaya niyang ituwid ang buhay natin. Pero alam niyo, di makaalis 'to, Alam niyo, 12 years. Lumala na ng lumala yung buhay nung miyembro natin. Pero alam niyo po, yung ending nito, hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Alam niyo, bumagsak ang kagalingan. At ang sabi ni Jesus, yung faith mo, yung pananampalataya mo, ang nagpagaling sa'yo. Hindi faith ni Jesus, hindi faith ng pastor, kundi faith mo ang nagpagaling sa'yo. Yung faith natin ang mag-aalis sa atin sa mga problemang yan. The just shall live by faith. Kaso ang problema, hindi nga natututo. Pero eto believers camp, always faith. Kaya tinuturo ang faith. Faith that overcomes. Faith that overcomes. This is the faith that overcomes, sabi nga ng Bible. Ang mag-o-overcome dyan sa mga problemang yan na matagal na sa'yo. 12 years ka na katulad ng babaeng yun. Pero nung natutunan, nung na-discover nung babaeng yun, yung pananampalataya, nawala yung problema niya. Alam niya, sabi niya gano'n, dinudugo yan Pero alam niya, sabi niya, naramdaman niya na tumigil na yung problema. Mararamdaman mo, wala na yung problema ko. Wala na akong utang. Tumigil na yung daloy ng kahirapan. Bakit? Na-discover ko na yung faith. Kaya pinag-aaralan natin ang faith. The just shall live by faith. At number 3, tingnan nyo, ang daming masasolve ng prayer, ang daming masasolve ng faith. Yung matagal na niyang problema, na-solve ng faith. Balik pa nga ako rito, mamaya na yung number 3. Patay na yung anak ni Jairus. Sabi niya, Lord, anong gagawin ko? Sabi ng mga tao, wag mo nang gambalahin si Teacher Jesus. Rabbi, kung tawagin. Wag mo nang gambalahin, patay na yung anak mo. Kailan ba may naging huli ang lahat para sa Panginoon? Alam niyo, purihin ang Panginoon kasi naabutan pa tayo Kumbaga naagapan pa tayo Oh. Sabi mo sa katabi mo, gumanda ka na nga mula nung na-born again ka Patay na yung anak niya, yung kanyang pinakamamahal na anak. Patay na. Pero alam niyo, sabi ni Jesus, alam niyo ang ganda ng ng sinabi ni Pau kagabi. Sabi niya, ano naman yung kampi mo kung kapalit naman ito kasaganahan mo? 'Di ba? Alam niyo, maniwala kayo kay Kenneth Copeland, kay Kenneth Hagin, dahil merong silang camping na, ano ba ngayon? 'Di ba araw ng patay ang, kailan ba? Bukas. Bakasyon, 'di ba? Dito natin tinataon kapag mahal na araw, doon natin tinataon ang camping natin.
sila Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, on nila ang camping nila, walang bakasyon. Alam niyo sinasabi ng mga tao ron? They will quit their job. Iwanan nila yung trabaho nila. Dahil ang sabi nila, pag natutunan ko, yan tinuturo mo, mas magkakaroon pa ako ng mas magandang trabaho. Ganon sila doon. At yung spirit of faith na nakuha natin doon, andito sa camp. Tingnan niyo, sabi ng mga tao, wala nang solusyon yan. Patay na yung pangarap mo. Patay na yung pag-asa mo. Tumingin siya kay Jesus, looking unto Jesus. Alam yung sagot ni Jesus, mag-faith ka lang. Mag-faith ka lang. Sabi ng mga tao, wala, hindi nagagaling yan. 4th stage cancer ka na eh. Hindi ka nagagaling. Ano sabi ni Jesus? Yung sa patay nga eh, mag-faith ka lang. Just believe. Mag-faith ka lang. Mag-faith ka lang. Hindi prayer eh. Mag-faith ka lang. Magkaiba yan. Dapat alam natin diferensya na nagpe-faith sa nagpe-pray. Sa case na to, ang sabi ni Jesus, mag-faith ka lang, just believe. Ano nangyari? Nabuhay yung anak. Ngayon, kung prayer lang ang alam mo, ay talo ka pa rin. Number 3, kaya maraming problema ang mga Kristiyano at hindi sila nakakaalis sa problemang yan. Number 1, kulang sa panalangin. Number 2, kulang sa faith. At number 3, kulang sa presensya ng Diyos. Walang ka-presence ni Lord. Meron ba isang tao, ang problema niya 1,000,000. May utang siya 1,000,000. Buti lang, di ako yun. May problema siya. At pumunta siya sa isang camp nila Kenneth Copeland. Sabi niya, tuliro na ako. Pero may nag-imbita sa akin, sabi niya, wala namang mawawala sa akin, pa-a-attend ako. Registration lang yun eh. Wala namang bayad yun. At habang nag-aawitan daw, napuspos siya. Habang nag-worship, kaya nga importante ang worship sa church, napuspos siya. At sabi niya, biglang, isang ganun lang. Nung dumapo sa kanya, yung napuspos siya, yung napuspos. Pagdapo daw nung kapuspusan, sabi niya, alam ko nang gagawin ko. Tumating ang solusyon sa isip niya. At easy nagawa niya itong solusyon na to, nakawala siya sa 1,000,000 utang. Bakit? Kasi ang presensya ng Diyos ang nagpapalinaw sa isipan natin. Yung mga sinaunang mga Kristiyano, bago po sila gagawa ng desisyon, magpapapuspos muna. Bago sila mag-a-abroad, magpapapuspos muna. Eh ngayon, ang ginagawa po ng mga Kristiyano, pag mag-a-abroad, magpapa-prayer request. Bakit kami ang magpe-pray sa'yo? Nakalagay po sa Biblia, sino ang may sakit? Ipatawag ang mga matatanda sa iglesia. Pero sabi niya, sino ang may problema? Mag-pray siya. Hindi siya magpa-pray, kundi mag-pray siya. Ang pinagpe-pray dito, yung may sakit. Pero yung may problema, ikaw magpe-pray. Basahin niyo po sa Bible. Ang instruction ng Diyos kapag ka may sakit ka, na nandun ka na sa bahay na hindi ka na makapunta ng church, ipatawag. Pero kung may problema ka, mag-pray ka. At paano kapag hindi marunong mag-pray yung tao? Bakit? Hindi umattend ng camp noong 2023. Aasa prayer request yan. Alam niyo, sabi pa niya, dahil sa hindi mo alam ang mga bagay na to, naiinggit ka sa iba. Hanggang sa mamaya magpatayan kayo. Mga Kristiyano, nagnanakaw. Basahin niyo po yun, James. Dahilan sa hindi niyo makuha, hindi gumagana yung faith niyo, hindi gumagana yung prayer niyo, nagkakainggitan kayo.
Before magdesisyon ang mga tao nung unang panahon, magpapapuspos muna. At ginagawa natin yan, tatlong bagay na yan, pinag-aaralan natin yan, pinagsasama-sama natin yan, yung tatlong bagay na yan, paano matutunan at paano maranasan, every believer's camp. Yung iba nga pumupunta rito, bakit? Kasi nararanasan nila anointing eh. Pansinin po natin, iba ang atmosphere sa believer's camp kaysa sa summer camp. Ang sarap dito. No, doon baka hindi ka mapuspuson, pero dito mapupuspos ka eh. Kaya nga gusto natin, di ba? Babalik-balikan mo talaga yung sorbetes na yan eh. At hindi mo, kumbaga, hindi mo matiis ang sarili mong hindi bumili ng rambutan eh. Kapag panahon ng rambutan eh. Sa bahay nga may lansones pa eh. Maitim na. Naalala ko, nanay ko noon, tsaka ako, tig 1 kilo kami, unahan ng ubos. Ang lagkit ng, sanay na sanay yung mga daliri namin magganyan, ano? Eh, lagi naman akong panalo. Bakit? Kasi mas mabilis akong kumain, eh, di humingi ako sa nanay ko. Si Pablo po at saka si Barnabas, ang nagmi-minister sila usually sa loob lang ng Israel, pero nakaramdam ng calling ng pagka-worker. At nagsimula po silang magpapuspos. Acts chapter 13 yan. Nagsimula silang nagpapuspos at ito po, naging malinaw na narinig nila ang boses ng Espiritu Santo. Sabi niya, time na para maghiwalay kayo at humayo ka. Saan nila nakuha yon? Kasi nga, marami pong mga tao, kaya hindi nila nakukuha ang solusyon sa mga problema nila dahil kulang sa presensya ng Diyos. At every believer's camp, pinipilit po nating malaman lahat at maranasan ang mga bagay na yan. Amen po ba? And God willing, siyempre, will ng Lord, start tayo ngayon. Kung papansinin niyo po ito, 2 Timothy 3:17. No? Tayo po muna kayong lahat. Taas muna ang mga kamay. With sounds. Sige, upo na po kayo. Paki-ano muna yung bata. Kunin niyo lang po. Kunin niyo lang. Baka mamaya agawan niya ako ng sermon dito, siya na mag-sermon. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang isa pong meaning ng hearing and hearing, hindi ilang ito, kundi ito, makikinig ako ngayon sa sermon ni Pastor at tatandaan ko lahat ng sinabi niya. Bibilangin ko kung ilang beses siyang bumahin. At kung ilang beses niyang sinabi yung talaga. Mga kapatid, talagang mabait ang Panginoon talaga. Bibilangin ko kung ilan yung amen. Purihin ang Panginoon. Amen po ba? Talagang amen. Bibilangin ko yan kung ilang beses siyang magsabi ng amen, ng hallelujah. Tatandaan ko, yun ang nakikinig. Hindi yung, ha?
Yun ang nakikinig. Nandito ako para makinig, papakinggan ko si pastor ngayon kaya wag mo ko guluhin. Makikinig ako, yun ang hearing and hearing. Kaya iba pagkatapos ng Sembricam, kaya nga tayo nagre-review eh. Kasi kailangan natin yung. So hearing and hearing, makinig ka. Kasi ang anointing lang dito. Nanood po ako ng hindi ko po alam kung ilan ang James Bond na pelikula yung James Bond. Hindi ko alam eh. Kasi panahon pa ng 1960s may James Bond na eh. Ang sino ba yung si Roger Moore ata ang bida riyan, no? Si 007 James Bond. Ngayon may mga pumalit na riyan eh. Parang nagagandahan ako doon sa pelikula kasi agent siya, inaalam niya ang mga sikreto ng mga gobyerno, yung mga masasamang tao. Ang kalaban niya, pinapatay siya pero merong isang scene sa kada James Bond, no? Merong isang scene, hindi lang isang scene, parang isang segment na pupunta siya sa armory. Alam niyo 'yun? At i-describe sa kanya yung mga weapons. Noong unang panahon wala pang mga camera sa cellphone eh, pero merong isang yung pen, yung panulat na 'pag ginano mo eh nagte-take na ng picture. Sabi ko, "Wow, high-tech." Oh, yung relo, yung sapatos, ano pa ba? Sabi ko high-tech. May isang segment na dini-describe kung ano yung mga sandata. Yung kotse nagiging bangka. Kahit na papatalunin niya sa tubig yan, maya-maya bangka na. Maya-maya yung kotse mamaya hinahabol siya ng mga motor, di ba? Tatalon yung kotse, babagsak sa tubig, hindi na makahabol kasi nagiging bangka na. Maya-maya ito naman ngayon yung mga kalaban niya may bangka din. Gaya-gaya. Hahabulin siya, meron pang pinapasabog pa siya, may mga missile pa riyan. Ang gagawin ng kotse niya, may pipindutin lang siya, magiging submarine. Hindi niyo napapansin yun? Kaya parang laging talunan yung kaaway. Si Satanas talunan. Kasi meron tayong mga sandata. Ang problema, hindi lang natin alam gamitin lahat to. Pero ito po, nag-iisip ako, sabi ko to, ano bang pangalan ng kotse yung magandang kotse ni James Bond, Austin Romeo, ano ba yun? Alparo, mga sports car eh. Ang gaganda. Ngayon, ito po, ang gusto kong sabihin, pag kailangan niya ng helicopter, binibigyan siya ng gobyerno. Pag kailangan niya ng sports car na merong bazooka, binibigyan siya ng gobyerno. Pag kailangan niya ng baril na malakas, magara, binibigyan siya ng gobyerno. Pag kailangan niya ng submarine, meron lang. Pag kailangan niya ng army, binibigyan siya ng gobyerno. Walang limit. At meron pa yung, I think, Moonraker ito, napanood ko. Moonraker, high school pa ako noon. Napanood ko sa sinehan, nung unang panahon pa to. Unbeliever pa ata ako noon. Oo, high school eh. My goodness. May mga kalaban na may satellite, meron silang space station doon. Kalaban niya nandun. Yung gobyerno nagpadala ng mga army na naka-space suit. At doon nakikipagbarilan sa space. Sabi kong ganun, ang galing ah. Ang mga taga-Rema, kapag kakailangan nilito, magtitinda ng karyoka. Bakit ganun? Pagkakailangan nila ng kampi, ticket.
Hindi niyo napapansin? Bakit si James Bond? Meron naman totoong James Bond. Hindi nga lang James Bond ang pangalan, pero pagka kailangan nila ng rent, Kuya Boy, hindi ko minamasama yan kasi talagang trabaho ko yun. Pero bakit sila totally sinusuportahan ng gobyerno, samantalang tayong mga taga-REMA, magtinda kayo. Magkano kikitain mo pangkampi dyan sa suman kayo dyan? Bakit ganun tayo? Hindi niyo napapansin? Hanggang sa ito po, may sinusuportahan kasi ako, hindi ko na babanggitin yung pangalan niyo, pero ganito, sabihin natin yung simbahan ng isang simbahan, ipapastora ka 'no, "O magkano renta mo?" 3,000 po. "O sige, suportahan kita 1 year hati tayo." Magkano bayad? Magkano yun, hati tayo? 1,500 sa'yo, 1,500 sa'kin. Sa loob ng 1 year, hindi ako nagkulang. Pagkaraan po ng ilang panahon, yung simbahan nila nag-close. Bakit? Yung part niya hindi niya nabayaran. Nakukuha niyo? Sabihin mo sa katabi mo, bakit laging kapos? Bakit laging kapos? Samantalang si James Bond, bakit laging kapos? Di ka ba napapagod? Di kaya'y nagsasawa? Sa ating kakapusan, walang hanggang utangan. Yeah, baby, yeah! Hindi ka ba lagi na lang tayong kapos-kapos. Tapos lumalabas na nga tayong sinungaling, eh. Bakit? Alam niyo ang isa sa mga top notcher na mga sinungaling dito, mga workers, mga sinungaling. Bakit? Pagka nag-follow up 'yan, "Tara kain tayo," sasabihin gano'n. "Kumain na po kami." Kailan? Kahapon po. Hindi magsasabi 'yan na kakakain lang nila, sabihin nila kumain. Pero totoo hindi pa. Bakit gano'n? Kapos-kapos tayo palagi. Sabi ko nga, sinasabi ng mga Kristiyano, "God will provide." O sige nga, asan? Kasi kung God has provided, kumpleto na kampi mo. Nakapanlibre ka pa. Hindi pagdating dito sa camp, bili kayong paminta. O asan ang paminta mo? Lalabasan pa ako ng wallet, yung paminta pala niya nandun, eh. Wala namang problema kung fundraising 'yan, pero ang problema po yung laging kapos-kapos. Hindi ba kayo napapagod sa gano'n? Alam niyo po merong isang verse na nakalagay sa Biblia, sabi niya, "Dapat mga teacher na kayo." Nabasa niyo na po ba 'yun? You ought to be teachers na. Pero ang isang meaning nun, eto pala, kaya nga magandang nag-aaral po ng mga yung nagba-Bible study talaga, eh. Pagka sinabing dapat mga teachers na kayo, alam niyo ibig sabihin nun? Ang isang meaning pala nun, dati binibigyan ka pero ngayon dapat ikaw na nagbibigay. Bakit? Pinagpala ka na, mas mabuti ka kaysa dati. Pero kung hindi natin alam ang faith, prayer at ang presensya ng Diyos, mananatili tayong kapos. 'Di ba kayo napapagod sa gano'n? Lagi na lang kapos, lagi na lang parang may mali, eh. Meron tayong worker, yung cellphone niya, tiningnan ko,
Nahilo ko eh. Bakit? Yung screen nanginginig. Sabi ko, wala ka pa bang planong palitan 'to? Walang pambili. Pero binigay niya buhay niya, full-time. Pero yung cellphone niya, di ka pa ba bibili niyan? May pagkain ka sa bahay, may amoy na. Ano sasabihin mo? Hindi, mapagtiyatiyagaan pa 'yan. Mga kapatid, di tayo basurero. Pero kung hindi natin matututunan 'to, hindi mangyayari sa atin yung God will provide. Mabagal. Yung mga sa katabi mo, dapat may BMW ka na eh. Kahit laruan lang, hindi ba dapat from glory to glory binabago tayo ng Panginoon? Alam niyo ba ibig sabihin nung from glory to glory binabago ka? Kasama yung financial. Ay, andito na naman yun, tayo alis na tayo, bakit? Ayun na naman si sister utang. Wala pong problema sa pangungutang as long as binabayaran. Pero sabi po ng Biblia, darating ang panahon, hindi ka na mangungutang, ikaw na magpapautang. Pero kung di natin alam itong tatlong bagay na to, ay nako, sarap ata ng walang utang. Pero kahit na ano pong gawin natin, mananatili pa rin may utang tayo. Nakalagay po sa Bible yan eh. Ano yun? Owe no one anything but to love Him. Utang kong mahalin ka. Yan ang Bible. Pero alam niyo po, ang walang pera, nakakainit ng ulo. Magsabi kayo ng amen. Pagka walang pera, naku, masungit ka. Para bang, sasabayan mo na naman ako eh. Sabay-sabay na nga eh. Tingnan mo yung katabi mo. Maganda lang magdamit yan, walang pera yan. Hey, Kuya Boy, ba't mo kino-confess yan? Alam niyo ba, ang isang blessing, ang isang pinaboran ng Diyos ay merong iiwang pamana sa kanyang mga anak. Oh, marami naman akong pamana. Ano yung kahirapan? Papamana mo yung mga utang mo. Kung ang pananampalataya ang nagpagaling doon sa babae, nag-alis sa kanya sa sakit. Yung pananampalataya ang mag-aalis din sa atin sa sakit at kahirapan. Ito po yung yung magandang meaning ng sabi niya that the man of God may be perfect. That the man of God may be perfect. Tulungan mo yung katabi mo. Sabi mo, maganda lang magdamit yan, pero walang pera yan. Okay ka na sana eh, kaso may kapintasan ka pa eh. No! Sabi niya, perfecto ka. Sino rito yung kapag hininga mo ng pera, nakabusangot? No? Mukhang nilitsyon yung mukha. Alam niyo ba yung litsyon? Na kumbaga, pagdating sa pera, kuripot siya. Huwag mong hihinga ng pera yan. Kapag punong-puno ka ng presensya ng Panginoon, hindi ka takot. Madali kang lapitan. That the man of God may be perfect, completely outfitted. Oh, may baril, may basuka, may tirador, may sumpit, ano pa? Mayroon siya laser, macer, taser.
may grenade launcher. Tingnan niyo, yung marami yan sa likod eh. Yung mga taga-REMA, may karyoka, may ticket, palitaw, ano pa? Ha? Hopya, alige, ha? At yung walang kamatayang peanut butter, tumutulong na sa tenga ko yan. Binibili ko na lang na naawa na ako. Sabi, Pastor, peanut butter po. Sabi ko, magkano ba yan? Ganito. Tapos pagkatapos kong bilhin, sasabihin, huwag niyo pong sabihin kay Pastor ha. Kasi bawal po namin kayong tindahan. Si Pastor Danny, nasa California, US of A. Sabi niya, boy, pwede bang magpa-GCash sa'yo? Sabi ko, sige, sige. Magkano ba? 2,000. Sige, sige. Kanino ko GCash? Kasi may nagbebenta sa akin ng suka eh. Nabentahan din ba kayo ng suka? Pambihira. Sabi ko, bakit ang laki naman? 2,000. Kasi may kasama chicharon. Ngayon iniisip kong ganon, kulang yan. Sabi ko 2,000 kung padadala sa'yo. Hindi ko naman padadala rito sa Amerika. Bibigay ko na lang sa kapatid ko. Asan ba yung kapatid mo? Yung bunso nila, Aileen ang pangalan nun eh. Nasa Bulacan daw. Tapos sabi ko, kanina ko GCash. Sabi ko, suka. Sabi niya sa akin, sino ba yung Edwin Salamon? Sino ba yun? Padalang ko raw ayun, ang sabi niya sa akin, kasi ang sabi daw nung Edwin Salamon, hindi Salamon, Solomon, ang sa pagkabanggit niya. Sabi ko, hindi Solomon yun. Ngayon, ang sabi niya, pandagdag ko lang po sa kampi ko kasi yung pamilya ko sasama ko sa camp. Di nag-GCash ako ng ng 2,000. Pero wala pong problema kasi si Pablo ay nag-tent making din. Mas mabuti na yung may ginagawa kaysa wala. Na naghihintay na lang. Pero sa totoo lang, pupunta na tayo doon. Alin? Yung faith ko ang kukuha ng pera. Wala kang gagawin. Mali pang may sabihin ng Diyos sa akin, huwag niyo ma-misinterpret. Pero yung faith ko, darating yung 10,000. Di ka ba magtitinda, Pastor? Hindi. Darating yun. Yung faith kong humihila. Sabihin mo lang. Alam niyo, isa sa pinakamataas na uri ng pananampalataya ay yung may sakit yung isang empleyado, no, yung employee nung sundalo. Pinuntahan niya si Jesus. Sabi niya gano'n, yung isa sa mga kasama ko may sakit, punta ka sa bahay. Gusto ko sana, hinihiling ko na pagalingin mo. Sabi ni Jesus, sige, pupunta ako. O kayo nagre-refuse kapag kayo ay ni-request ng miyembro nyo na ipag-pray yung bahay nila. Punta kayo. Pero sabi po nung sundalo, sabi niya, wag ka nang pumunta, Jesus. Sabihin mo lang. Sabi ni Jesus, gulat si Jesus eh. Sabi ni Jesus, walang kasing laki ng pananampalataya nitong taong ito. Yung salita lang ng Diyos. Pero huwag kayong mag-alala. Ako po'y nagtinda rin ng namamalengke ako. Lumpia ang favorite namin. Pagka hindi yan nabenta, kinakain namin pero binabayaran. Namamalengke ko sa Divisoria. Marunong akong mamalengke.
Pero ito sabi niya, that the man of God may be perfect, completely outfitted, fully supplied. Pastor, may problema po kami. Anong problema niyo? Kasi po yung sasakyang inaasahan namin, hindi po namin mahiram kasi nga eleksyon. O papaano na yan? Hindi ko po alam kung papaano Sana may magpahiram sa amin maya-maya, 1 linggo na. Naghahanap pa rin ng masasakyan. Ano bang meron kayo diyan? Yung pong kulong-kulong. Wala pong magpahiram Ang ganda sana meron tayong mga sariling sasakyan ano? Puwede ba 'yun? Yes, kasi sabi niya fully supplied. Ito ang gusto ng Diyos sa atin, fully supplied. Walang kinapos sa kampi. Mag-ready na kayo ngayon para hindi po tayo pambihira. Sabi ng Bible, ang isang taong righteous ay hindi natatakot sa bad news. Magkano ang kampi? 2,000. Dati 1,500 lang yan Masama ang loob, hindi raw aatin kasi 1,500 lang dati. Bakit ngayon nadagdagan ng 500? Yung 500 na nakapagpa-backslide. Paano kung gawin nating 2,500? Ay, pahirapan na 'to. Meron po kami nakita sa Zambales, ang ganda-ganda. 3,500 plus pamasahe pa. Ano sasabihin ng mga taga-Rema? Ay, kahit ang Diyos hindi kaya 'yan. Wala na, sumuko ka. Hanggang do'n lang pala ang faith mo Mag-ipon na tayo. Para hindi yung minsan di ka ba napapagod? Di kayo nagsasawa? Ayaw bumili ng damit, gusto yung buy one take one. Naghahanap palagi ng discount. Sus, hindi bibili kapag hindi sale. Si Dayan ikakasal na. Ngayong December, namili sila ng, siyempre, may prenup na nga sila. Ngayon, hindi ko pa natanong yung singsing. Kasi gusto kong makita. What if si Marlon, siyempre, singsing. Sasabihin, Dayan, pwede na itong galing dun sa yung chicharo na gano'n. May singsing doon, yung may bungo. Bakit? Kasi wala tayong pera. Ano mararamdaman mo? Baka mamaya ang gawin mo, kunin mo yung chichiro, punitin mo, kainin mo, yung plastic, sige sa'yo. Bakit? Bakit yung pinakamura ang gusto natin palagi? Lagi na lang tayo nag-aabang ng sale. Sinasabi ko po ito, sabi niya, that the man of God may be perfect, completely outfitted, fully supplied. Alam niyo ibig sabihin susunod? Fully furnished. Kompleto ka, may bazooka ka, may Mercedes ka, may BMW ka, may dump truck ka, ano pa? Kung ano ang kailangan para maabot ko ang siyudad na 'to, meron ako. Hindi yung kulang-kulang. Nakakasawa po tinitingnan yung Facebook natin, nakatutok isang camera. Bukod sa ay hallelujah, bukod sa Shopee, sira-sira ang tunog. Tapos yung camera, buong buhay ko na lang nakikita si Rhea. Buong camp nakaganon. Nakatutok yung camera sa kanya. Alam ko na nga kung ilan ang layers Sa matagal mong tinitingnan. Ngayon, may nagsabi po sa akin, actually sila Tatong mo ito, kung kakilala nyo. Sinabi sa akin ni Tatong,
Kuya Boy, ganitong gawin niyo, magkaroon kayo ng maraming camera, pagkatapos meron tinatawag na video switcher, kaya kahit na ilang camera yan, puwede mong mapagpalit-palit. Halimbawa, nag-ano ko, nagpatawa ako, may pipindutin ka, makikita nag-react yung audience. Nakuha niyo? Hindi laging isa lang. Ngayon sabi ko, "Magkano yan?" Ganito, ganyan. Sabi niya, "May kamahalan lang, pero puwede." Kasi gano'n sila do'n. Eh, sabi ko, high-tech kayo rin, eh. Nung nalaman nila na bibili tayo ng ano, na bibili ng speaker na ganito, sabi niya sa'kin, "Kuya Boy, ang bilhin mo yung QCS." O sabi ko, "Magkano yung gano'n?" QCS, yung isang ganyan. Sabi niya ano, $1,200 ang isang piraso. Magkano yun? Magkano? Isang piraso. Sabi ko, 8 ang kailangan namin. So magkano yun? Sabi ko nung una pinapakinggan ko parang hindi practical. No, kasi ilan magkano? 400. O so kalahating milyon. Eh, sabi ko yung mga taga-REMA naman yung tenga nila puwede na yung mga raon-raon diyan. Parang ganito, "Kuya Boy ang bilhin yung gitara yung ganito." Sabi ko, Alin yan?" Yung Taylor. Sabi ko, "Alam mo ba yung Taylor?" "Alam ko yun, eh." Yung acoustic na Taylor. Tapos ang microphone daw na bibilhin, eh, yung $1,980 ang isang piraso. Oh, 100,000 na yun, pesos. Eh, sabi ko hindi naman 100,000 yung boses, eh. Alam niyo ba yung ano, yung Taylor? 120,000 ang isang maganda, gitara lang. Tapos yung gagamit, hindi marunong mag-chords, ginaganon pa yung daliri. Sabi ko puwede na yung ganito. Ngayon balansehin po natin. Hihingin mo sa Diyos yung pera, hihingin mo. Bakit? Itong kailangan, eh. Kung ano ang kailangan, God will provide. Alam niyo, praise the Lord, unti-unti natulungan tayo ng mga tao, natulungan po. Ang isang piraso niyan 22,000 ang isa. Meron tayong 8. Yung drums natin 50,000 nung unang panahon pa ang presyo. Yan tunog na yan, isang gano'n niya ₱5. Itong microphone na 'to, 25,000 ang isa. May 4 tayo. Yung isa, 35,000. Kaya sino man makabagsak sa inyo ng microphone, tiwalag. Alam niyo nagsisimula sa pagpe-faith namin 'to. Yung imposible nagiging posible. Alam niyo, ang bait ni Lord, eh, kasi binigyan tayo para maganda yung Facebook daw natin. May nagbigay sa atin ng 50,000 pambili ng gamit na bago. Ngayon ang sabi po ng mga kuripot, yung mga, yung sana po walang ma-o-offend, sasabihin po nila, "Ay sana pinabayad na lang ng kampihan. Sana tinulong niyo na lang sa mga tao 'yan." Alam niyo yung ganyang attitude na yun, na dapat sa'kin na lang 'yan. Yung kumbaga, "Tara punta tayong Dubai, libre kita, perahin mo na lang." Yung mga gano'ng attitude, nakalagay sa Bible 'yan, eh. Katwiran ni Judas. Sabi ni Judas, 'di ba tandaan niyo yung pabango na binuhos sa paa ni Jesus? Tumanggi pa si Jesus, sabi niya, "Wag, ang mahal niya, sipain kita, eh." Hindi gano'n ang attitude ni Jesus. Kung anong worship mo sa kanya, tatanggapin niya. At ang kumokontra riyan, si Judas. Sabi niya, "Sayang yan, puwedeng ipamigay sa mahihirap. Kunyari ka pang mahihirap, gusto mo lang, eh." Alam niyo sagot ni Jesus? Always magkakaroon kayo ng time at chance na tulungan ang mahirap.
Saka na ako aatin ng camp 'pag libre na. Huwag gano'n. God will provide. Pera mo ba 'yun? Hindi, kay Lord 'yan. Ngayon pinag-aaralan pa nila. Hindi niyo napapansin kung panoorin niyo yung Facebook natin? Nagpapalit-palit na ngayon, pero matututunan pa 'yan. Sabi nga niya, ano yung sound daw natin ngayon? Okey na daw, eh. Andiyan pa kayo mga kapatid? Ay, okey. Sabi niya, fully furnished. Tara, bili tayo ng bahay. Pagpasok mo, ay walang laman. Tapos ay matutulog sa sahig. Merong tawag dito? May banig o kaya comforter. Tapos pagpasok mo, asan yung ref niyo? Wala pa, eh. May washing machine ba kayo? Meron kami yung colored na washing machine. Tapos sabihin mo, wala pa, eh. May sabon ba kayo? Wala rin. Sabi ng isang pastora natin, "'Pag kayo pumunta rito sa simbahan namin at may dala kayong pulbo, iwanan niyo na pag-alis niyo." Bakit? Laging kulang. Nagsimula po ang isang simbahan natin. Kabubukas, nag-imbita. Pagdating doon, yung mga tao, kita, walang bangko. Sabi niya, "Saan kami uupo?" Dapat nagdala kayo. Kulang-kulang. Mabuti nga binibigyan tayo ng uwian. Pero ito po, walang washing machine, walang ref, walang heater, walang electric fan. Marami pang kulang. Ang ganda sanang may bahay ka, do'n sa bahay mo, may sopa, may ref. Ako ang gusto kong ref, ayoko na po yung ref na di ganyan. Ang gusto kong ref yung hindi ba? Yung double na gano'n. Meron pa nga ref na may butas na siyang gano'n, lagay mo yung tubig mo, may lalabas na yelo tapos tubig. May LCD TV, OLED ang maganda. Magkano 'yun? Mga 400,000 yung TV-ng gano'n. Wow! Tapos may paradahan ka, wala ka namang sasakyan. Ang ganda sana na may bahay ka, may washing machine, may ref, may TV, ano pa, may Netflix, may internet, may upuan na ganito, may ganyan. Ano pa, may chandelier, may aircon, no? May sasakyan. Tapos sa loob ng bahay mo may McDonald's. Nakalagay ba sa Bible 'yan? 'Yon ang ibig sabihin ng kumpleto ka, fully furnished. Nasa iyo na lahat. Yan ang gusto ng Diyos, that the man of God, yung lingkod ng Diyos, ay kumpleto. Ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Completely outfitted, fully supplied, fully furnished. Kumpleto na. Sa paghayo natin, meron. Kung kailangan mo ng ganito, meron, fully supplied. Ano bang kailangan para makabuhay ng patay? Ano bang kailangan para makapagpagaling? Ano bang kailangan para makapagligtas ng kaluluwa? Ano bang kailangan para may camp? My goodness, nagsawa po ako doon sa sistema ng gamit natin noon, ang speaker dito lang sa harapan, yung mga nandun sa labas, yung nandun sa likod, nagkukwentuhan na lang kasi hindi marinig. Nung nag-survey ako, magkano kailangan gamit? 250,000. Magaganon ka eh. Bakit? 250,000, ayaw mong hawakan, ayaw mong ipag-faith, ayaw mong maniwala na kayang ibigay ng Diyos yan. Kasi nga, masyadong malaki. Pero ang kalooban ng Diyos, sabi niya, fully furnished. One day, ngayon si Richmond may motor.
Pero one day, nakadukaki na yan. Ha? Boom! Boom! Madadagdagan yung pogi points. May pang-camp, may panlibre pa sa camp. Deck out. Alam niyo ibig sabihin ng deck out? Eto, may bangka. Butas-butas. Kung para bang tapos makikipaggera. Wala yung layag ba niya? Yung sail niya? Ngayon ang ibig sabihin ng deck out, nilagyan na ng motor. Nilagyan ng bakal sa paligid. At nilagyan ng kanyon. Nilagyan ng bagong instrumento, nakikita na ilalim ng tubig. May sonar na siya. Meron ng radar, may sonar, may satellite communication. Modernong gamit na. Anong ibig sabihin nun? Yun ang ibig sabihin ng deck out. Modernized na tayo. Nakukuha nyo? That the man of God, dapat punong-puno ka. At sinasabi ko po sa inyo, nakarating na yung iba sa atin doon at papunta na yung iba. Sabihin mo, kaya gumaganda ka eh. Alam niyo, mawawala na yung sinasabi natin na mawawala na yung sinasabi natin na maganda lang magdamit yan, pero babaguhin na natin yan. Ano na sasabihin natin? Si simple-simple yan, pero milyonaryo yan. Hindi halatang mayaman, pero maraming pera yan. Bakit? Takot ulangan. Hindi, simple lang yan, pero may pera yan. Hindi na kayo mangungutang, bagkus kayo nang magpapautang. Pinagpala na tayo ng Diyos. Amen. Okay. Paano nga? Ganito po. Sa maiksing pagkakataon, may ikukwento po ko sa inyo. Kapag kasi, nandiyan pa kayo? Tuloy natin to ha. Kasi mamayang gabi na ulit ako magsisermon, ang topic ko iba na. Tungkol na sa Gog and Magog. May connection sa ating mga mananampalatayan. No, si Eli mamayang hapon. Ganito po. Kapag kasi nag-faith ka, meron po tinatawag na dito po sa Romans 10 verse 9 and 10. Romans 10 verse 9 and 10. Kung maniniwala ka sa puso mo at lalabas sa bibig mo, makukuha mo yung sinabi mo. Something na gano'n. Salvation is made, confession is made unto salvation. Hindi ko na elaborate pa yan kasi ang pagpe-faith ay kino-confess. Tatarabahuin mo yan sa confession. Iba, yung nagpe-pray ka lang. Prayer yon. Pero ang pagpe-faith, tuloy-tuloy na tinatrabaho. Hindi mo tuloy-tuloy pinagpe-pray. Isang beses ka lang magpe-pray. Introduction lang yon. Pero pagkatapos ng prayer, faith ang sisipa. Faith ang magtatrabaho. Hindi na yung prayer. Kasi minsan ka lang magpe-pray. Pagdating sa mga, may hiningi kang pera, may hiningi kang kagalingan, may hiningi kang bagay, humingi ka ng motor, minsan mo lang ipagpe-pray yan. Magsisimula ka talaga sa prayer. Pero yung pagtatrabaho para makuha mo yon is yung faith na. Yung pag-confess mo. Pag tumigil ang confession mo, nag-stop na ang faith mo. If you will say to this mountain, no? Ang nakalagay po sa original, continuous na pagsasalita. Katulad ng faith, continuous na pakikinig. Importanteng banggitin ko po sa inyo to. Meron tayong divided seminar, alam ko po. If you will say to this mountain, maalis ka riyan, at hindi siya magdududa sa puso niya, kundi maniniwala siya na mangyayari yung prayer niya. Hindi. Balik na lang tayo sa basic. Kung sasabihin mo sa bundok na to, umalis ka riyan, sasabihin. Hindi isipin ha.
tu, yung gano'n. Hindi, kung sasabihin mo, ang nakalagay po sa original, kung patuloy mo sasabihin sa bundok na ito, ikaw na problema ka, umalis ka. At hindi siya magdududa sa heart niya. Matatanggap niya yung prayer niya. Mali. Hindi yung prayer ang tinutukoy. Matatanggap niya yung sinabi niya. Kaya hindi mo pwedeng sinasabi na, Lord, salamat Panginoon sa biyaya. Tapos lalabas mamaya sa bibig, hirap naman ang buhay na to. Ay, hindi pwede yun. Lord, salamat Lord sa kagalingan ko sa cancer. Magaling na ako. Tapos pag nagalit ka sa mga anak mo, pag ako namatay, bahala kayo sa buhay niyo. Hindi pwede yung lumalabas yung negative positive. Sabi niya yung lumalabas, kahit di ka na nagpe-pray, lumalabas. Yung salita mo ang nagtatrabaho. Yun yung faith. Kapag nag-stop ka na sa pagsasalita, stop na ang faith. Okay. Meron po akong gusto nung unang panahon na sa Lazada, isang bag. Tinignan ko yung bag, ₱900. Ngayon sabi ko, ito yung bag na gusto ko. Mura lang, carry lang, 900. Ang ginawa ko, nag-place ako ng order, no? Matapos na ako dito. Ngayon, nakapag-place ako ng order, ₱900, cash. Biglang tumawag sa akin yung seller. Nakalagay naman kasi sa info mo yung cell number mo, di ba? Tumawag, sabi niya, "Sir, pasensya na, out of stock na." Ay sabi ko, "Eh, bakit available pa?" "Hindi po namin na-update." Sabi niya, "Eh, anong gagawin ko?" Sabi niya, "Paki-cancel niyo po kasi parang may penalty sila, nagtinda sila, wala naman palang stock." Eh, sabi ko, "Kailan magkakaroon nito?" "Mga 2 buwan pa po." Sabi ko, "Bakit naman ang tagal? Eh, galing po kasi ng China 'yan." Sa China may festival sila, ibig sabihin parang may okasyon sila, sarado ang mga tindahan. Eh, sige sabi ko, yung mga sa katabi mo, "May pera ka nga, out of stock naman. O 'di malungkot ka." Sabi ko, "Eh, 'di gano'n." Pagkatapos po no'n, last year, hindi po ako nagkakamali, may nagbigay po sa'kin ng last year, may nagbigay po sa'kin ng pambili ng iPhone 14. Wow! Ngayon, nagpunta po ako sa Power Mac ba 'yun? Yung tindahan ng iPhone. Sabi niya sa'kin nung sales lady ro'n, "Sir, walang stock." "Ha?" Sabi ko, "May pambili na ako, eh." "Eh, wala ngang stock." So, try niyo po sa iba kung meron. Ngayon, meron po tayong isang kasamahan dito na nakita ko, "Uy," sabi ko, "may iPhone 14 ka na." Sabi ko, "Saan ka bumili ganito?" "Do'n po sa ganyan, bigay nung asawa niya." Ngayon sabi ko, Saang tindahan 'yun?" Pero parang isang piraso lang o dalawa, parang gano'n. Eh, may pera ka nga, wala namang stock. So, pinag-pray ko naman na, "Lord, bigyan mo nga akong iPhone 14." Oh, eh, 'yan, may pambili kaso walang stock. So, anong ginawa mo ngayon? Nag-pray lang ako, "Lord, bigyan mo akong iPhone 14." Dumating ba yung iPhone 14? Hindi, pero gusto ko. Alam niyo ang pinakamura na iPhone ay yung libre, 'di ba? Kasi parang status symbol 'yan, eh, na 'pag may iPhone ka, "Wow, ang ganda ng iPhone mo, akin na nga, akin na lang." So, pinag-pray ko naman, sinabi ko na, "Lord, bigyan mo nga ako iPhone 14." Pero pagkatapos no'n, wala na. Bakit? Ba't di ko natanggap? Kasi hindi sumipa yung faith. Kasi kapag hiniling mo dapat 'yan, sisipa yung faith. Ano 'yun? "Lord, thank you, Lord. Lord, thank you, Lord. Lord, thank you, Lord. Lord, thank you, Lord." Yung sabi kong gano'n. So, ano nangyari, natanggap mo ba yung iPhone 14? Hindi.
Walang iPhone 14 na dumating. Bakit? Pinag-pray ko nga. Pero ang prayer po kasi, introduction lang. In order na matanggap mo yan, tingnan, hindi pa buhay yung anak ni Jairus, ha? Pero sabi ni Jesus, faith ka lang. Hindi pa niya natatanggap, faith ka lang. May hinihiling ka sa Panginoon, hindi mo pa natatanggap, faith ka lang. Nagpe-pray ako, hindi isang beses ka lang magpe-pray. Pagdating doon sa mga bagay na pinauuhan na ng Diyos. Yung prayer of faith. Kuya Dan, Dax. Ngayon, dito natatalo po ang karamihan ng mga Kristiyano kasi hindi sila tumitigil ng pagpe-pray. Hindi gano'n. Isang beses lang ang mag-pray ng pangangailangan mo at ang susunod na action riyan ay yung pagpe-faith. Ano ang pagpe-faith? Yung bag na gusto ko, yung bag, may pera ka pero wala stock eh. Yung iPhone 14, nag-pray ako talaga. Pero, hindi ko pinag-faith. Bakit? Kasi ulitin ko po, ang faith, may confession. Romans 10, verse 9 and 10, confession is made unto salvation. Ngayon, dito ako magka-close. Last March, may in-order din ako. Ngayon, sabi nung tao, ay sir, walang stock. Sabi ko, kailan magkaka-stock? Hindi po namin alam. Hindi ako makapag-promise kasi walang stock. Kailan ba? May pa isa-isa pong dumarating kaso marami nag-pre-order. Alam niyo ibig sabihin ng pre-order? Nagpalista ka. Pre-order. Naalala ko dati nung pabalik po ako ng Pilipinas galing Dubai. Yung kakilala ko sa simbahan sa Dubai, kakilala pala niya yung kaibigan niya yung stewardess. Hindi ako nag-pre-order ng pagkain. Pambihira. Ang nakalagay sa menu, tapsilog, 500. Grabe, sa eroplano yan ang nangyari po, hindi naman ako, ang alam ko, hindi ako nag-pre-order kasi kuripot ang Pilipino Pagka nasa ibang bansa ka, lagi mong kino-convert yan. O $2, 100 pesos to. Ganun ka pagka nasa ibang bansa ka. Ang nangyari po, mabuti lang kakilala niya yung stewardess. Ay, ang dami ko natanggap. Special ka Ngayon, nung March, nag-place ako ng order. Ang sabi sa akin, walang stock. Sabi ko, kailan magkaka-stock? Hindi po namin may pangako. Okay. Pero nagpalista ka na. March, April, May, nag-follow up ako. Wala pa rin. Tapos may kaibigan po, may kakilala po ako na vlogger sa YouTube. At kinontak ko siya, expert siya. No, ang title niya, expert. Kinontak ko siya, sabi niya sa akin, Sir, kung gusto mo magkaroon ng ganito, suntok sa buwan. Kung magkakaroon ka. Kasi walang stock. Eksperto to Ang sabi niya sa akin, suntok sa buwan. Ano ibig sabihin nun? Malabo kang magkaroon. Kasi walang stock. Ngayon, May, June, July, wala pa rin. August, after ng sabi ko matagal na to Pagdating po ng mga August 15, nag-stop na ako sa prayer nung pa. Sabi ko, this time, tatrabahuin ko to. This time,
March, April, May, June, July, August 15, tatrabahuin ko na 'to. Tatrabahuin ko na yung kaligtasan, tatrabahuin ko na yung kailangan kong pera, tatrabahuin ko na yung hinihiling ko. So, anong gagawin mo ngayon? Eto na, sabihin mo sa katabi mo, time na para magtrabaho. Ang ginawa ko po, sabi ko, Lord, salamat. Yan. Everyday, nilalabas ko po yung aso namin. At habang naglalakad kami, mga 30 minutes, labas ng labas sa bibig ko, Lord, salamat, salamat, salamat. Praise you, Lord, praise you. Hawak-hawak ko yung aso namin. So, Lord, salamat, salamat. Meron akong German Shepherd na, na 7 buwan. Pag nilalabas ko, parang bata. Lahat na lang lumipad na dahon, hinahabol. Eh, laki-laki niya. Talaga, tatanghayin kang ganun eh. Pero habang starting August 15, Lord, salamat, salamat, salamat. Stop na ang prayer. Start ka na mag-confess. Salamat, salamat. Kinabukasan na naman, lalabas kami, Lord, salamat, salamat. Praise you, Lord. Stop, huwag ka na magpe-pray. Nag-pray ka na nun eh. Kasi pagka nag-pray ka ulit ngayon, uulit ka na naman. Lahat ng sinabi mo, ng prayer mo noon, nabaliwala. Kasi ang prayer, sa prayer of faith, ngayon lang. Isang beses lang yan. So, salamat, salamat, salamat. Kinabukasan, labas na naman kami. Lord, salamat. Praise you, Lord. Pataas na ako ng kamay. No, habang hawak ko yung aso. Salamat, salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, lakad na naman. Maya-maya, kumontak yung tao. Sabi niya, Sir, wala pa. Ano gagawin mo ngayon? Tatrabahuin mo yan. Stop na ang prayer. Nag-pray ka na nun eh. Ang gagawin mo ngayon, Lord, salamat, salamat, salamat. Ngayon, ang sabi po nung kakilala ko, baka next year na. Kung meron man. Eh kaso nagsisimula kang mag-confess. Lord, salamat, salamat. Salamat, 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 salamat. Kinabukasan, salamat, salamat. Kinabukasan, salamat, salamat. Alam niyo po, after 2 weeks ng pasasalamat ko, bigla akong kinontak ng tao. At ang sabi niya, supposed to be year 2024 pa. Ang sabi ng tao, Sir, andito na yung order niyo. Ha? Sabi kong gano'n, parang, bakit dumating? Akala ko ba walang stock? Wala po talaga, sabi niya. Okay, sige. Edi nagpunta ako ron. Kukunin ko na. Ngayon nung yung kausap ko, nilapitan ko. Sabi ko, "Eh, hindi ba ang dami nagpalista? Bakit biglang nagkaroon?" "Oh, sir, ang dami nagpalista." Eh, sabi ko, Bakit?" Kasi yung ano, sabi niya, "Lahat sila na nagpalista, umatras." Kailan? Magmula nung August 15. Yung mga nagpalista lahat na yan, nag-atrasan. Sabay-sabay. Bakit? Kasi stop na ang prayer. Simula ka ng mag-faith. Nakukuha niyo mga kapatid? At nang ako'y manalig, natuto ng at from basic food, sabi niya, ibigay mo sa amin ang aming kakainin sa araw-araw, to the point na sabi niya, anumang makakapagpasaya sa'yo, hilingin mo. Hindi ka masaya doon sa mumurahin eh. Hindi ka masaya doon sa pwede na yan. Eh, hindi po kuripot ang Diyos, extravagant siya, pero hindi siya wasteful ang Diyos, hindi. At sabi po ng Biblia, kung ang anak niya ibigay niya, ano pa ba ang hindi niya pwedeng ibigay? You have not because you ask not. Yung meaning nung ask, yung pag-faith. Maaring nag-pray ka, pero dapat trabahuin mo ng faith. Ngayon, kung kailangan niyo pong pag-aralan pa yung faith, ito. Pero ang isa po dito, balikan niyo yung mga YouTube natin. You have not because you have not because you ask not. Yung ask ay pag-faith. Ano pa ba ang hindi niya pwedeng ibigay? Eh, sabi ng Bible to
Ibinigay lang niya ang kaisa-isa niyang anak. Ano pang hindi niya pwedeng ibigay? Alam niyo, sa totoo lang, meron po akong narinig na prophecy. Sabi ng isang pastor, ang kailangan ko ay 100 million para tulungan ang mga Kristiyano, 100 million dollars, para tulungan ang mga Kristiyano sa buong mundo. Yung mga bahay ampunan, yung mga missions, 100 million kinompute niya. Ngayon, nag-give up siya na kumbaga parang masyadong malaki. Masyadong malaki. Ngayon, sa isang service, mayroon pong isang propeta na lumapit sa kanya. Wala siyang pinagkukwentuhan. Sabi niya, pangarap ko na maibigay ko yung tulong. Ano kaya ang rema mabigyan, di ba? No, kahit na isang milyon na lang. Ako, marami tayong mapapatay yung simbahan dyan. Alam niyo po, sabi ng propeta sa kanya, hindi alam ng propeta to gusto kong magbigay ng 100 million sa mga anak ko. Pero kailangan ko ng tao na magbe-faith sa halagang yun. Nakukuha niyo. Sabi ng propeta, gusto kong ibigay yung 100 million sa gawain ko. Ang kailangan kong may taong magfe-faith. Alam niyo, palabasin natin sa bibig natin na, Lord, gamitin mo ako sa pagtatayo ng mga simbahan para matulungan ko. Sabi niya, bring all your tithes to the storehouse para ang gawain sagana. Hindi kulang-kulang. May gagamitin lang Diyos. At eto nga, sabihin natin, Lord, isa ako sa gamitin mo. Pero alam ko may nangyari. Stop ang prayer, start ang faith. Ang prayer minsan lang ginagawa. Sa prayer ng faith, minsan lang gagawin yan. Pero ang pagpe-faith, ito ang trabaho natin. You have not because you ask not. Masama bang mangarap? Ngayon, sabi po ng mga tao, puro kayo pera, pera, pera. Ba't sinabi ng Diyos, give and you shall receive. Kaya mahirap ang mga Kristiyano kasi walang give. Gusto lang receive. You cannot receive without giving. And you cannot give kung wala kang mag-give. Sabi mo sa katabi mo, ngayon alam ko na, kaka-iPhone 15 na ako. Mababayaran ko na ang mga utang ng simbahan. Magiging sagana na ang gawain. Kasi magpe-faith na ako. Ayan. Ay, ngayon, stop ang prayer, minsan lang gagawin. After nyan, papasok ako faith. Lord, salamat, 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 salamat. Tumatalab. Tumatalab pala. No, tumatalab pala. Yung iba kasi pray lang ng pray. May time na kailangan mo stop na ang prayer. Start kang mag-faith. Kung maniniwala ka na sasabihin mo, ay pag-aralan po natin talaga. Mag-eksperimento tayo kung kailangan. Hanggang sa makuha natin ito. Ay, praise the Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, simple lang yan, pero mapahera yan. Amen po ba? Alam nyo, ay my goodness, alam nyo, ang Amerika, naglabas ng bilyon-bilyon na pondo para mawala daw ang kahirapan sa Amerika. Tumalab ba? Hindi. Ang daming nangangako ng mga politician. Sabi nung barangay
candidate, pag ako nahalal, ipapagawa ko ang buong mundo. Doon pa lang nagsisinungaling na. Lahat yan nangangako na nauunlad tayo, dito na tayo yayaman, mga ganun. Nalala ko noon, nagtitinda kami ng Squalene, taka yung mga nag-aalok sa akin ng Vita Plus, yayaman ka rito, boss. Pero alam nyo, ang nag-solve, ang nagbigay ng solusyon para sumagana tayo, ang Diyos. Wala na akong time eh. Ang unang-unang dapat maalis, ganito po. Buksan niyo yung wallet niyo. Bilis, buksan niyo yung wallet niyo. Labas yung wallet niyo. Yung mga payat na wallet na yan. Buksan niyo, yes. Buksan niyo yung mga payat na wallet na yan. Yung mga malnourished na wallet na yan. Sige, lalabas yung ganun. Okay. Gusto niyong mapuno yan? Eto mga kapatid, kung gusto niyong malagyan ng biyaya yan, may tatanggalin kayo. Eto, ang unang-unang tatanggalin niyo sa wallet na yan, yung poverty, ano yung sa Tagalog ang poverty? Yung poverty mentality. Yan ang dapat maalis sa atin. Na, ay, yung 3-5, kahit ang Diyos hindi kaya yan. Yung mga ganong attitude, yan ang nagpapahirap sa atin eh. At magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo higit pa sa inyong pangangailangan para meron kayong i-sponsorang camper. Higit pa kahit na 3 motor, yes, kung kaya mo. Bigay mo sa akin yung isa. Higit pa, saan? Paano 5 anak ko, gusto nila magkamotor, di bigyan mo isa-isa. Higit pa. Paano kung yung pinsa ko nahingi ng ganyan, yung ganito nahingi. Sige, higit pa. Para may matulong kayo sa iba. Ibig sabihin ng gusto ng Diyos, matulungin ka kasi masagana ka. Alam nyo ba, ang isa sa dapat maalis sa atin ay yung poverty mentality na, ay, mahirap to, hindi kaya to. Yung mga ganyan. Baguhin natin yan. Tanggalin, tapon natin yan. No? Ibigay mo lahat yung mga kaisipan na yan sa kasama mo, tapon mo. Ano yun? Yung kaya natin to. Yung ganong faith. No, na, tandaan niyo ba sino ba to yung dalawang spy? Sino na yun? Si James Bond at saka sino yun? Si Tom Cruise. Nalito na kayo. Yung spy, si Joshua at saka si Caleb, sabi nila, ang lalaki ng higante. Alam niyo, sabi nila, kaya natin to. Alisin mo yung, hindi ko kaya, poverty mentality yan. Kaya natin to. Alam mo, dapat nga sabihin mo ganito eh. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo, isang plano ko, sige sabihin mo. Bibili ako ng lupa para pagtayuan natin ang simbahan. At kayang ibigay ng Diyos higit pa sa kaya mong isipin. At hilingin. Ayon sa kapangyarihan niyang kumikilos sa'yo. Diba? Magagawa ng Diyos. Pag dikit-dikitin mo tong verse na to, walang imposible sa naniniwala. Yung mga matatagal na worker, time na para mangarap kayo ng sarili nyong motor. Kahit saan kayo magpunta. Yung mga simbahan natin, no, kung time na, hindi ko tinutukoy yung wala pang miyembro, kung time na, mag-paid nga kayo ng Travis. No, magkaroon kayo ng H100. Ngayon, yung mga mahilig magpaganyan-ganyan. At yung practicalidad ha, yung ibang mga simbahan sa inyo, kailangan ng magpalit ng motor. Lagi na lang sira ang gulong, sira yung kadena, sira pati yung isip nung nagdadrive. Time na, iwanan mo na yung bulok na yan eh. Bulok na yan.
Give us this day our daily motor. Give us this day our daily pera. Sa totoo lang. Alam nyo, sabi niyang ganun, kunin nyo lang yung sapat ha, huwag kayong kumuha ng sobra kasi bukas, sira na yung motor nyo. After 3 years, palitan na! Hu. May gusto ko illustrate eh. Teka kasi, pasensya, dumarating yung ano eh. Paano ba? Nangangapa ako eh, nangangapa. Eli, halika nga. Ikaw na nga lang. Halika. Nandito ka. Hindi ba meron kang Fortuner? Opo, amen. Ilan taon na sa'yo yun? 2014 time. So ano nang year na ngayon? 23. Magto-21. Ilan taon na sa kanya? 9 years. 9 years. Ang sabi niya, give us this day our daily bread. Ngayon ito, bigay po ni Dino. Nagamit ko yun Fortuner ng kapatid ko para sa akin. Sabihin ng asawa. Alam ko nga nanonood eh. Yung kapatid ni, si Arnel po ito. No? Ito, ang gagawin mo, pag nagsimula ng kumalampa, yung Fortuner mo, mag-start ka ng, Lord, pengin bago. Ano mangyayari? May nanonood sa atin ngayon, sabi niya, time ng palitan yung Fortuner ni Ate Ellie. Nung sinabi nagdadrive ito, nalaglag yung pangako eh. Tapos ang reklamo po ng anak kapag nagdadrive, Mama, lagi na lang tayo nilalagpasan ng mga sasakyan. Bilisan mo naman. 100 na, kaya na niya. Ibig sabihin, ngayong ganito, hindi naman ina-expect ng Diyos. Sa totoo lang, hindi mo gagamitin yung Fortuner na yan hanggang 2030. Bakit? Kasi, give us this day. Once na kumalampak yan, palitan na. Give us this day our daily bread. Bakit kasi? No? Salamat sa Panginoon. May nagpo-provide sa atin. May mga kapatid tayo na ginagamit ni Lord. Nanonood yung isa riyan at sasabihin niya, time na para bigyan na ng BMW si Pastora Ellie. Anong sasabihin mo? Wag mong sasabihin, ay, wag naman. Hindi sabihin mo, tinatanggap ko! Believe, you receive. Salamat, maraming salamat sa mga biyaya dumarating sa atin. Pero kasi, minsan na-outgrow natin yan eh, di ba? Hindi na kasya. Nakukuha niyo mga kapatid, masikip na. Eh, anong gagawin po natin? Papalitan na ni Lord yan. At may mga gagamitin ng Diyos na tao at kung wala man, sa'yo ibibigay ng diretsyo. God will provide. Fully furnished. Fully supplied. Deck out. Ibig sabihin ng deck out, nilagyan ang mga kailangan mo. Unto all good works. Unto all, ibig sabihin, lahat ng gawain na ibinigay sa iyo, lahat ng ministry na ibigay sa iyo, dapat punong-puno ka ng mga kagamitan. So start tayo. Nakukuha niyo ano? Start tayo ulit. Sabihin mo nga sa katabi mo, mangarap ka. Lumalaki gawain niyo eh. Time na siguro para magkaroon ka ng van. No? Time na siguro para yung mga pastor mo eh, meron ng mga kanya-kanyang motor. Amen po ba? Ayan, sabi mo sa katabi mo, time na para magkasawa ka.
manalig, natuto ng magtagumpay. At kung ang hirap Kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang pinamahal. Jesus, lubos kitang pinamahal. Jesus, lubos kitang minamahal. Ayun, sige po. So, praise the Lord. Sakto 10:30 sa akin. Kailangan po natin mag-divide this seminar. More on sa mga lingkod ng Diyos ito at kasama po yung mga miyembro. Dito po makikita natin kung bakit walang miyembro simbahan. At ito pa, bakit ang bilis mawala ng na-soul win natin? Nandyan sa magazine na yan. Ulitin ko po. Babasa natin riyan, pag-aaralan po ninyo, bakit walang miyembro ang simbahan. At kung magka-miyembro man, bakit mabilis mawala? Nandyan lahat. Magtrabaho po tayo, trabahuin natin itong mga kaluluwang ito at susweldohan tayo ng Panginoon. God is not unjust na hindi niya ibigay yung pangangailangan natin. Magtrabaho po tayo by faith at saka by works sa ministry. So, amen po ba?